Kanino umasa si Haring Asa? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Brother Jerome Bote. Hello po sa inyo at nakikigalak po ako sa inyong kaarawan. Now, pag-usapan po natin ngayong araw ay patungkol po kay Haring Asa. So, tingnan po muna natin yung timeline ng mga hari ng Israel. So, ito po si Asa. Ayan, si Haring Asa. Kasabayan niya po sa Northern Kingdom ay si Baasha. So, tandaan lang natin si Asa and Baasha. So, magkaaway po sila. Mamaya titignan po natin yan. So, natapos na po natin yung Northern Kingdom. Nandito na po tayo sa Southern Kingdom. So, sa timeline natin, parang bumalik po tayo. We just have to go back in time para simulan natin yung mga hari sa Southern Kingdom. So, sabi po dito sa 1 Kings chapter 15, 9 hanggang 24, yung ilang verses lang po yung babasahin natin dito. So, in the 20th year of Jeroboam, king of Israel, Asa began to reign over Judah. Mahaba pala yung mga nakasabayan niya, no? Sabi dito, and he reigned 41 years in Jerusalem. So, mula pa sa time ni Jeroboam, yung pinakaunang hari, hanggang sa panahon ni Baasha, no? So, si Asa ang tagal ng kanyang paghahari. Ang maganda rito, sabi rito sa verse 11, and Asa did what was right in the eyes of the Lord, as David his father had done. He put away the male cult prostitutes out of the land and removed all the idols that his fathers had made. Now, tingnan po natin dito, no? So, ito po si Rehoboam, Abijam, and then si Asa. Si Rehoboam tsaka si Abijam, parehong masamang hari, no? Kumbaga, tinolerate nila at propagate yung mga masasamang practices sa Judah. Kagaya na po ng mga prostitution sa templo. Tingnan po muna natin, no? Konting background lang para ma-idea lang tayo. Sabi dito, he put away the male cult prostitutes out of the land and remove all the idols that his fathers had made. Bakit merong mga lalaking mga prostitute, no? At yan po yung nagtatrabaho or basically nasa temple sila. Wala silang ginawa kundi, alam niyo na yon, no? Mag-sex doon sa temple. And what's the purpose? Bakit nila ginagawa yon? Well, sumasamba kasi sila sa God of fertility. So mga gods of fertility, mga Diyos-Diyosan ng fertility. Yung fertility of the land, fertility of animals. Kasi nga, ang iniisip nila, basically, dun sa templo, kaya maraming samot-saring mga sexual immorality na nangyari doon, kasi isipin nyo, parang ina-arouse nila yung Diyos, no? Yung mga Diyos-Diyosan. At pag na-arouse yung mga Diyos-Diyosan, magpapadala ng ulan, magkakaroon ng maayos na patataba, yung matataba yung nila, dadami yung mga alaga nilang hayop, etc. etc. So, yan po yung paganism o yung practices nila during that time. Lahat yung tinanggal ni Asa. So, mahaba po yan. Pwede nyo pong bisitahin o basahin nyo po. So, ito po yung mga unang katuruan natin ngayong araw. Number 1, Asa was generally a good king throughout his life. So, mabibilang po natin si Asa dito po sa ating timeline, no? Na mga hari, yung may mga kulay dilaw na yan, generally speaking, mga maayos na hari yan, mga mabubuti. So, si Asa isa po doon. So, generally po, no, sa buong buhay niya, naging tapat siya sa Panginoon. Pero syempre, hindi naman siya perfect. So, pag-usapan po natin yung mga imperfection ni Asa. So, dito po sa 2 Chronicles, chapter 16, pag nagbabasa po kayo ng Kings and Chronicles, pwede niyo pong pagkumparahin yung dalawa. No? Kings and Chronicles, pareho lang po mga hari yung tinutukoy doon. Pero syempre, merong mga additional information. So, sabi po rito, in the 36th year of the reign of Asa, Baasha, king of Israel, went up against Judah. So, nag-away sila nung hari ng Israel. And then, sabi rito,
and built Ramah that he might permit no one to go out or come in to King Asa of Judah. Then Asa took silver and gold from the treasures of the house of the Lord and the king's house and sent them to Ben-Hadad, king of Syria, who lived in Damascus. So, tingnan niyo po yung politika dito, no? Pag ganun talaga sa mga kings, ang daming politics eh. So, basically po, para maintindihan natin, no? Magkaaway po ang Israel tsaka ang Judah during this time. Yung Israel, kakampi niya yung Syria. Pero ang ginawa ni Asa, binabribe niya yung Syria. So, tingnan po natin sa mapa. So, ayan po yung Syria. Northern Israel, to Southern Israel, yung Jerusalem. So, magkakampi po yung Syria, Damascus, tsaka yung Samaria, yung Northern Kingdom. Kalaban nila yung Jerusalem, yung Southern Kingdom. Sabi ni Asa, okay, hingin ko yung tulong ng hari ng Syria, ng Damascus. Pero kukunin ko yung pera, yung mga resources, mga ginto, no? Kung ano mga kayamanan na yon sa templo at sa kanyang palasyo, ibibigay niya doon sa hari ng Syria kay Ben-Hadad. Kaya po yung pangalawang katuruan natin, bagamat maayos na hari si Asa, no? Number 2, Asa relied on a foreign king for help instead of relying on God. Umasa si Asa sa ibang hari imbis na umasa siya sa tunay na Diyos. So makikita niyo po rito, nung inatake siya ng Northern Kingdom, then Asa took silver and gold from the treasures of the house of the Lord and the king's house and sent them to Ben-Hadad, king of Syria, who lived in Damascus. Tapos marami silang usapan pa doon, no? Hanggang sa na-convince niya si Ben-Hadad. Si Ben-Hadad, inatake niya yung Samaria. Pero ang sabi rito sa verse 7, at that time, Hanani the seer came to Asa, king of Judah, and said to him, siyempre, nangungusap na naman yung Diyos sa pamamagitan ng mga propeta. Sabi dito, because you relied on the king of Syria and did not rely on the Lord your God, the army of the king of Syria has escaped you. Hindi siya nagtiwala sa Diyos, nagtiwala siya doon sa hari ng Syria, bribe niya, no? Pero hindi niya alam, ang plano pala ng Diyos, ang gusto ng Diyos na mangyari, yung king of Syria tsaka king of Israel, pagtulungan talaga si Asa. Para gagamitin ng Diyos si Asa para talunin pati yung hari ng Syria. So sabi ng Diyos dito, alam mo Asa, palpa ka dyan, no? Sa decision mong yan. Nagbayad ka pa ng kayamanan mula doon sa palasyo tsaka doon sa templo. Pero hindi mo alam, ang plano ko talaga, talunin yung hari ng Syria na yan, si Ben-Hadad. Ikaw yung gagamitin ko. Problema mo, hindi ka umasa. Hindi siya po umasa sa Panginoon. So Asa relied on a foreign king for help instead of relying on God. Now, pangatlo po, Asa relied on human doctors instead of seeking God. Towards the end of his life po, binanggit pa rito sa Bible na si Asa, nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Sabi dito, Asa was diseased in his feet and his disease became severe. Lumala yung kanyang karamdaman. Yet, even in his disease, he did not seek the Lord but sought help from the physicians. So ito, very particular, no? Talagang binanggit pa rito na yung kanyang karamdaman, hindi niya sinangguni sa Panginoon. Siguro sa pride, no? Sa kayabangan ni Asa. At mas pinili niya pa yung mga physicians. Interesting to kasi talagang sinulat sa Bible. Ibig sabihin, there's something going on during this time. Pwedeng pride or ayaw niya lang talagang lumapit sa Diyos. So Asa relied on human doctors instead of seeking God for help. Now, paano po natin ito isasabuhay mga kapatid? Number 1 po, fully commit yourself to God and be fully supported. Fully commit yourself to God and be fully supported. Makikita niyo po rito sa pakikipag-usap ng propeta, no, kay Asa. Alam mo, niligtas ka ng Diyos sa mas matitindi mo pang mga kalaban eh. Pero this time, ang kalaban mo, king of Syria lang, hindi ka pa nagtiwala sa Diyos. Sabi dito sa verse 9, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth
to give strong support to those whose heart is blameless toward Him. Ang Diyos lumiligid-ligid yung kanyang mga mata, hinahanap niya yung mga taong tapat sa Kanya, sold out sa Diyos. At yung mga taong committed sa Diyos, God is willing to support them fully. Kaya mga kapatid, fully commit yourself to God and be fully supported by God. Tandaan natin, lumiligid-ligid ang mga mata ng Diyos right now. Hinahanap niya yung mga taong tunay at totoong nagtatapat sa Diyos at nagtitiwala sa Diyos upang suportahan ng Diyos yung mga taong iyon. So fully commit yourself to God and be fully supported by God. Pangalawa po, seek God first and let Him provide the way. Unahin muna natin ng Diyos. Pag meron tayong mga problema, mga challenges, may karamdaman tayo, masakit paan natin, no? Unahin natin yung Diyos at hayaan natin yung Diyos ang gumawa ng paraan. Ito po si Asa towards the end of his life. Meron siyang kalaban, si Baasha, inuna niya pa yung king of Syria. Nung nagkaroon na siya ng malubhang karamdaman, inuna niya pa yung mga doctors, mga physicians. At hindi siya sumangguni at humingi ng tulong sa ating Diyos. Mga kapatid, seek God first and let Him provide the way. Unahin natin ang Diyos at hayaan natin ang Diyos ang siyang tumulong at gumawa ng paraan, no? Para tayo ay matulungan. And number 3, influence your family by being faithful to God. Alam niyo po, one of the best ways to influence your family is to be faithful to God. Magtapat ka sa Panginoon. No? Maging loyal ka sa Panginoon. Unahin mo yung Diyos sa lahat ng pagkakataon. And that is one of the best ways to influence your family. Makikita ng asawa mo, mga anak mo, mga kapatid, magulang, na ikaw yung isang tao na nagtitiwala sa Diyos at kailanman hindi pinabayaan ng Diyos. That in itself will influence them to put their trust in God. Ang maganda po nito mga kapatid, yung Diyos ng Biblia, simula pa ng una, nagtapat kay Haring Asa, nagtapat kay Haring David, kila Abraham, kila Moses, siya pa rin yung Diyos na matapat hanggang sa kasalukuyan. Kung paano sumaklolo ang Diyos in the past, ganun pa rin siya sasaklolo sa atin at present. So influence your family by being faithful to God. That's one of the best ways to influence your family. Maging tapat po tayo at loyal sa Panginoon. Now, para po sa ating discussion, what is the importance of seeking God first and allow Him to make a way? Ano po ang importansya na unahin natin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon at hayaan natin siyang kumilos sa ating kalagitnaan. Na para po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin 7 reasons it is foolish not to trust in God. 7 kadahilanan na kahangalan ang hindi magtiwala sa ating Diyos. So very practical po ito and I want to share this with you. Abangan lang po natin mamaya sa dive deeper. Tayo po yung manalangin. Lord God, teach me to seek you first above all things. Forgive me for the times I trusted more in human strength, earthly solutions, or my own understanding instead of depending fully on you. Give me a heart that is completely committed to your will. Help me to walk faithfully before you every day so that my life may influence my family for your glory. Strengthen my faith to trust that you will provide, guide, protect, and sustain me in every season of life. May I rest in your wisdom and not to be consumed by fear or anxiety. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Brother Josefino na partner po natin sa devotion natin na ito. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. Now, kung kayo po may natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain ka ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.